Sa ngayon, although mahina, yung konsentrasyon ng epekto ng habagat or southwest monsoon ay nandito sa ibabang bahagi ng ating bansa, dyan po sa may Visayas at Mindanao. Pero bakit may habagat? Wala namang bagyo o low pressure area sa loob ng PAR. Tingnan natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Sa kasalukuyan po, wala po tayong bagyo o low pressure area na binabantayan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Relatively, maliwalas at maganda po ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Nagpapakita po ang ating araw, pero tuwing hapon, nagiging maulap ang panahon natin at posible po yung mga isolated o localized na pagulan o thunderstorms, lalong-lalo na sa western section ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Mas mataas lang ng bagya yung ating tsansa ng mga pagulan dito po sa western section ng Visayas at Mindanao. Diyan po sa may area ng Palawan, kasama po dyan ang western Visayas. Maging dito sa Negros Islands, kasama na rin po dyan or lalong-lalo na dito sa may area ng Zamboanga Peninsula. Dahil po yan sa epekto ng ating habagat or southwest monsoon. Again, bakit nga ba may habagat? Wala namang bagyo or low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. There's a common belief na dapat meron tayong bagyo o low pressure area sa loob ng PAR para humila o magpalakas ng habagat. Well, tama naman, dapat may low pressure area or bagyo, pero hindi kinakailangang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, yung daloy po ng hangin ay lagi pong nagbumula sa mga high pressure area papuntang low pressure area o mga bagyo. Sa case ng ating habagat, galing po yan sa mga high pressure area, dyan sa may bandang Australia, tumatawid ng ating equator, dumarating sa atin as habagat or southwest monsoon. Pero lagi yung may pinupuntahan o dinadaluyang low pressure area. Ideally, dapat nandito sa kanlurang bahagi or west side natin yung ating mga bagyo o low pressure area para papunta sa kanya yung moisture o mga pagulan ng habagat at palayo sa atin. Pero kapag nandito po sa east side or nandito sa Pacific side, sa itaas na bahagi ng ating bansa, sa loob man yan or sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, if ganun po yung situation, dumadaloy po yung ating hangin papunta sa kanya. Tumatawid po yan sa ating bansa. Kaya naapektuhan tayo ng ating habagat or southwest monsoon. In this case, although mahina, meron tayong isang malawak na low pressure area o sirkulasyon dito sa katimugang bahagi ng Japan. Kaya medyo mababa yung ating axis ng habagat or southwest monsoon. Kaya nakaka-apekto po yan sa Visayas at Mindanao dahil malawak po yung sirkulasyon o yung ating low pressure area dito sa may southern portion ng Japan. Kung mapapansin nyo yung ating satellite image, ito mo mga kaulapan, yan po yung ating daloy ng hangin o yung daloy ng ating habagat or southwest monsoon. Tumatawid po yan sa ating bansa, papunta dito sa malawak na sirkulasyon sa southern portion ng Japan. So magiging bagyo ba ito? Sa ngayon, less likely po at hindi naman yan magiging threat sa ating bansa. Pero yan po ay magtatagal dyan sa may southern portion ng Japan, kaya magpapatuloy po yung humila, magpalakas ng ating habagat or southwest monsoon in the next few days na posible pong makakapekto nga dito sa ibabang bahagi ng ating bansa. Although hindi ganun ka-widespread, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng malalakas na pag-ulan dulot ng ating habagat or southwest monsoon, particularly dito sa western section ng Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng mga thunderstorms. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.